Minsan dahil sa pansariling interes, kapangyarihan sa kahit anong aspeto ng buhay, tayo ay nagiging mayabang at mapagmalaki. Nakakalimutan natin ang pinakamahalagang aral na itinuturo palagi ng ating Panginoong Hesus. Ang magpakumbaba sa lahat ng oras kahit mayroon tayo sa buhay. Sa unang pagbasa, ipinaalalahanan tayong maging simple at maging mapagkumbaba. God looks at the heart, the purity of our intentions, and not our physical appearance or status quo. Sa Ebanghelyo, ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon ay maging mapagmatyag, lalo tigit sa ating mga ikinikilos. Maging mayabang at mapagmalaki, katulad sa nangyari sa Ebanghelyo. Since Jesus knew that the Pharisees were watching Him closely, hoping to incriminate Him if He did anything wrong, He also did the same. He also watched and noticed the Pharisees took the place of honor. Kaya ang sabi kapag iniimbitahan ka, kailangan mong piliin ang pinakaaba. And of course, it signifies humility. Para sa Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Kaya huwag masyadong itaas ang ating sarili. Ang pagkakaroon ng unang pwesto ay hindi nangangahulugan na mauuna tayo, especially if we are talking about faith, na mas mauuna tayo sa langit o maliligtas kaysa mga taong nakagawian na nating tuligsain. It doesn't follow na kapag ikaw ay may posisyon sa kahit anong aspeto sa buhay, dapat ikaw ay mauuna sa kaharian ng Diyos. Ang higit na mahalaga sa Diyos ay ang katapatan ng iyong puso at ang pagiging totoo sa iyong layunin or purpose in life. What truly matters in life is how deeply you value Christ's teachings and to strive to be one with Him. Ang tunay na mahalaga sa buhay ay kung paano pinapahalagahan ang mga turo ng ating Panginoon at nagsisikap na makiisa sa Kanya. Hindi lamang pag-alam sa Kanyang mga aral, kundi pagsasabuhay ng Kanyang salita. Lalo tigit ang pag-ibig sa kapwa, pagpapatawad, kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng hamon sa buhay. Hindi sapat ang mga panlabas na pagsunod kay Kristo. Hinihikayat tayong makiisa sa Kanyang turo, layunin at misyon. Ang pagkakaisa kay Kristo ay nangangahulugang pagtalikod sa ating mga makasariling hangarin at pagyakap sa buhay na may malasakit, sakripisyo at pag-asa. Our love for Christ is best measured by how closely we follow His example. Ang sukatan ng pag-ibig kay Kristo ay ang Kanyang sariling halimbawa. Alam natin na tayo ay minahal ng Diyos ng buo sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating pagkukulang at kasalanan. Ang pag-ibig na ito ay mapagkumbaba at walang hinihinging kapalit. Kaya't ang tunay na tagasunod ni Kristo ay yaong nagsisikap magmahal sa Kanya sa parihong paraan, tapat, buo at handang mag-alay ng Kanyang sarili. To be great means to be humble. Sa anumang larangan ng ating gawain, huwag hayaang hanapin ang unang pwesto. To the extent, minsan tayo ay nakakaapak ng ating kapwa. Alam natin that the most important is always invisible in our eyes, o hindi nakikita ng ating mga mata. Ang mas mahalaga na palaging sinasabi sa atin ay ang kalinisan ng ating puso at intensyon. Itaas ang Diyos sa lahat ng oras ng ating buhay. Huwag maging mayabang o maging mapagmataas. Matyag sa ikinikilos at palaging isama si Jesus sa oras ng kagipitan at kasiyahan. Always ask God's intervention sa lahat ng ating ginagawa. Let us ask the intercession of Our Lady of Sorrows, that we may be granted a humble and understanding heart, one that believes in the power of Jesus, trusts that His word is enough to heal our brokenness, and brings hope and light to the darkness and most impossible moments of our lives. Amen.